Alam mo, sa panahon natin ngayon, sobrang daming dahilan kung bakit nagiging tensyonado at aligaga ang mga tao. Napakaraming nagiging sanhi ng kaba at stress. Hindi lang ito basta mental o emotional. Minsan nga sa sobrang stress, naapektuhan pa ang kalusugan. Nagkakaroon ng high blood pressure at minsan nauuwi pa sa sakit ng puso. Bakit nga ba ganito? Kasi madalas may mga bagay na hindi natin nare-resolve agad. Halimbawa, sa issue na lang ng conflict sa ibang tao. Halimbawa, sa office, meron kang kaalitan na hindi maayos. Ito makakaapekto sa'yo emotionally kung mabibigo ka magpatawad at ang masakit dito ay mauuwi pa ito sa physical illness. Minsan, naririnig natin na sinasabi, iwan mo ang problema mo sa trabaho mo, hanggang sa opisina lang dapat yan. Pero mahirap gawin, di ba? Ang totoo, kasama natin ang mga iniisip natin, dala natin ang mga emosyon, kahit saan man tayo pumunta. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ni Moses. Isa siya sa mga pangunahing halimbawa ng taong marunong maghanap ng kapayapaan sa kabila ng mga problema. Alam mo ba, siya ay isa sa pinakadakilang tao pagdating sa pananampalataya. Babasahin natin at pag-aaralan ang Hebrews chapter 11 kung saan ipinakita kung gaano katatag ang pananampalataya ni Moses. Na-realize ko na kung meron mang tao ang may dahilan para ma-stress, naku, si Moses na yon. Bakit? Isipin mo na lang, tinawag siya ng Diyos para pangunahan ang halos 2 milyong Israelita palabas ng Ehipto. Tatawid sila sa disyerto at papasok sa promised land. Maganda sana ang plano, kaya lang ay walang panahon na ang kanyang mga kasamang Israelita ay hindi nagrereklamo. Puro sila pagtatalo at hindi pagkakaintindihan. Kaya nga hinayaan ng Diyos na mahigit 40 years silang nagpalibot-libot sa disyerto dahil lang sa katigasan ng ulo at pagre-rebelde sa Diyos. At ito yung mga taong pinapangunahan ni Moses. Ang hirap ng sitwasyon niya, di ba? Pero alam mo ba, kahit may karapatan siyang ma-stress, hindi yun ang naging ugali ni Moses. Sabi ng Biblia ay siya'y mapagpakumbaba at mahinahon. Tingnan mo description sa kanya sa Numbers 12 verse 3. Si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Wow! Na-realize ko na ang pagiging mapagpakumbaba at mahinahon ay nagbubunga ng confidence o inner peace. Sobra siyang kalmado. Dahil dito, hindi siya basa-basa natitinag kahit pa nga may mga pagsubok. Hindi niya hinahayaan na galitin siya ng mga tao sa paligid niya. Ang ibig sabihin, hindi siya nagpapaapekto sa mga taong nagsasabi ng masama laban sa kanya. Hindi siya nagpapaapekto sa mga taong nanlalait sa kanya. Hindi siya nagpapaapekto sa mga taong nagre-rebelde at ayaw sumunod sa kanya. Kung hindi, buong-buo siyang nagpapakumbaba. Para sa kanya, ay mas mahalaga ang buhay at kaligtasan ng kanyang mga kababayan kaysa sa sarili niyang galit o karapatan. Para bang sinasabi niya sa sarili, kahit magalit kayong lahat sa akin o maging tensyonado kayo, naku, kalma lang ako. Gagawin ko ang tama kahit ano pa ang gawin ng iba sa paligid ko. Bakit nga ba may ganitong kapayapaan si Moses? Paano siya naging kalmado sa kabila ng lahat ng ito? Ito ay dahil alam niya ang sagot sa 3 mahalagang tanong sa buhay. Hindi siya basta gumagawa ng desisyon base sa nararamdaman lang niya o sasabihin ng ibang tao. May pananampalataya siya dahil alam niya ang mga sagot sa mga tanong na ito. At dahil alam niya ito, kaya niyang mabuhay ng may peace of mind sa kabila ng lahat ng problema. Kaibigan, kahit ikaw man ay kabataan o nakakatanda, ay mahalaga rin na malaman mo ang sagot sa 3 tanong na ito. Kapag natutunan mong sagutin ang mga tanong na ito, matututunan mo ring maging kalmado sa gitna ng krisis. Maging matatag sa gitna ng stress at magkakaroon ng kapayapaan kahit pa maraming problema. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike.
Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, ay tignan nyo yung top comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa rin makita, ay mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PPM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang mga tanong na dapat maging tama ang ating sagot upang magkaroon tayo ng peace of mind? Una, sagutin natin ang who am I? Pangalawa, who do I want to be? At pangatlo, what is important in my life? Sobrang importante ng mga katanungan na ito na kailangan nating sagutin ng tama. Maaari kasing sagutin mo ang mga ito sa paraan kung paano ito sasagutin ng mundo. At kung ito ang iyong pamamaraan, naku, hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind. Si Moses ay iba. Napagtagumpayan niya ang mga issue ng buhay dahil alam niya at niyakap ang katotohanan ng tamang sagot sa mga katanungan na ito. So una, pag-usapan natin, who am I? Sino ba talaga ako? Kapag tinanong ka ba ng ganitong tanong, ay ano isasagot mo? Maring sasabihin mo, ako ay isang matagumpay na engineer. Nako, mali. Bakit? Dahil ang tagumpay sa career ay pansamantala lamang. Pwedeng magbago ang posisyon o mawala ang trabaho. Kung dito nakabase ang iyong identity, ay paano ka na lang pag nawalan ka ng trabaho o nagkaroon ng pandemic o hindi na kailangan ng posisyon na yan sa iyong kumpanya? Maring sabihin mo, ako ay isang magaling na negosyante. Naku, mali pa rin. Paano kung nalugi ang iyong negosyo? Paano ka na? Mawawalan ka na ng peace of mind. Maring sabihin mo, ako ay isang matagumpay na kolektor ng magagarang kotse. Mali pa rin, kaibigan. Kasi material na bagay ay hindi permanente. Maaring mawala ang mga ito sa isang iglap, gaya ng sa panahon ng krisis o pagkalugi. Kaibigan, kapag dito nakabatay ang iyong identity, ay magdudulot ito ng pag-aalala at takot sa iyo pag nawala na ang mga bagay na yan. O kaya maaaring sabihin mo, ako ay asawa ni ganito at asawa ni ganon. Kaibigan, mahalaga ang mga relasyon, ngunit hindi sapat na dito lamang ibatay ang ating identity. Bakit? Kasi maaaring masira ang iyong relasyon kung nagkaroon kayo ng conflict. Magre-resulta ito para mawalan ka ng peace of mind. O kaya maaaring sabihin mo, ako ay isang popular na vlogger. Marami akong followers. Kaibigan, yung mga sikat nun, hindi na pinapansin ngayon. Kaya magbibigay yan sa'yo ng stress kapag dumating ang panahon na hindi ka na sikat. Kaibigan, ang tamang identity natin ay hindi sa panlabas na meron tayo o ginagawa natin. So, anong tamang sagot? Kaibigan, kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak niya. Ang identity mo ay galing sa Diyos at hindi dito sa mundo. Ikaw ay bago ng nilalang at nilikha ka ng Diyos ng may layunin. Kaibigan, kung kinikilala mo ang identity mo bilang anak ng Diyos, ay ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Naalala ko si Moses na inampun ng anak ng Pero ay kinailangan magdesisyon kung siya ba ay Hudyo o Egyptian. Kaya ang unang niresolba ni Moses sa issue ng buhay niya ay ang kanyang identity. Ako ba ay Hudyo o ako ba ay Egyptian? Sabi sa Hebrews 11:24, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Ang sabi ay, dahil sa pananampalataya, ang ibig sabihin, nagtiwala si Moses sa Diyos. Nagtiwala siya na merong purpose ang Diyos para sa kanya. Nanampalataya siya na ang mga Hudyo ay merong Diyos na buhay. At kung siya ay Hudyo, alam niya, nakasama siya sa plano ng Diyos sa kanila. Kaibigan, alam ni Moses ang kanyang identity. At dahil alam niya yung kanyang identity,
ay ito ang huhubog sa kanyang magiging desisyon sa lahat ng area ng buhay niya. Marahil kinukondisyon siya ng kanyang nanay-nanayan na prinsesa na yakapin na ang kanyang identity na kabilang sa royal family ng Pero. At mahirap ito para sa kanya, hindi ito madali. Kasi habang lumalaki siya, kinakailangan niyang tanungin ng sarili, ako ba'y Egyptian o Hudyo? Alam niya na hindi siya totoong Egyptian, pero kahit ganun, ay nasa kanya naman ang lahat ng komportableng buhay sa palasyo. Kaya minsan siguro nalilito siya. Kung Hudyo ako, bakit ako nandito? Alam mo, meron siyang kapangyarihan. Pwede niyang gawin kahit ano kasi anak nga siya ng prinsesa. Meron siyang kayamanan. Mabibili niya lahat ng gusto niya. At isa pa, meron siyang kasikatan. Marahil, kilalang kilala siya ng lahat ng mamamayan doon at nire-respeto siya. Dahil siya ay anak ng prinsesa. Samantalang sa kabaligtaran, ang mga Hudyo ay alipin at naghihirap. So, kailangan niya mamili. Karangyaan o kahirapan. Kalayaan o maging alipin din. Siguro kung ako si Moses, baka sinakyan ko na lang yung kagustuhan ng prinsesa at ng Pero. Grabe, hindi ito ordinaryong mamamayan ng Egypt. Ito ang pinakamataas na opisyal sa kanilang bayan. At siguro pag tinatanong siya ng kanyang mga kaibigan, sino ka? Anak lang naman ako ng prinsesa. At minsan meron tayong ganitong ugali. Nagne-name drop tayo ng pangalan ng politiko pag nagigipit tayo. Kaibigan ko si congressman, kamag-anak ko si mayor. Pero alam mo si Moses, hindi niya kailangan ng padrino. Bakit? Kasi alam niya mahal siya ng Diyos. At siya at ang kanyang bayan ay pinili ng Diyos. Alam niya na siya ay may purpose. Alam niya ang kanyang identity. Kaya nang dumating si Moses sa isang mahirap na desisyon, mananatili ba siya sa palasyo at mabubuhay ng may kapangyarihan? Tinitingala ng mga tao, may pera, may mga tauhan, o pipiliin niya makiisa sa mga tunay niya mga kababayan, ang mga Hudyo na mga alipin at naghihirap. Hindi madali ang desisyon na ito, pero pinili niya ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan. Mas pinili niya ang manampalataya kaysa manatili sa takot sa maaaring mangyari sa kanya pag umalis siya sa palasyo. Now, i-apply natin ito sa buhay natin. Madalas nahaharap din tayo sa tanong na, sino ba talaga ako? Maring hindi tayo nakatira sa isang palasyo, pero may labanang nagaganap naman sa ating identity. Magiging totoo ba tayo o makikiayon tayo sa inaasahan ng ibang tao sa atin? Halimbawa, minsan pinipilit tayo ng mundo na sundan ang mga prestige na trabaho o lifestyle. Bakit? Kasi itong hinahangaan ng mundo. So gusto nating ma-approve ng iba o mapansin tayo. Pero tanungin natin yung ating sarili. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko talaga o para lang sa approval ng iba? Kaibigan, sino ka ba talaga? Naalala ko si Dr. Lorna Breen, isang respetadong doktor sa New York. Talagang dedicated siya sa kanyang career at isa siya sa mga frontliners sa kanilang hospital noong pandemic. Kaya lang, dahil sa tindi ng pressure at dami ng pasyente at pangangailangan na mag-duty ng 12 hours araw-araw at mas madalas wala silang tulog, ay naapektuhan ng kanyang mental health. At kahit ganun na ang kanyang kalagayan, ay tumanggi siya na ipacheck ang kanyang karamdaman. Bakit? Kasi inaalala niya na baka mawalan siya ng lisensya kapag nalaman na may sakit siya sa isip. Hanggang sa lumala ang kanyang sakit at siya ay nag-suicide. Kaibigan, nakakalungkot ang kwento na ito at ito'y paalala na kailangan nating maging totoo sa ating sarili. Kabaliktaran ito ng isang hinaangaan na engineer na matapos mamatay ay may nakitang nakasulat sa kanyang drawer. Sabi dun sa nakasulat, ito ay trabaho lang. Hindi ito ang buhay ko. Si Kristo ang buhay ko. Wow, ang sinasabi niya, hindi itong pagiging engineer ko ang aking buhay. Trabaho lang ito. Pero ang buhay ko ay ang Panginoong Yesus. Grabe, no? Gusto niya maalala siya ng mga tao sa kung sino siya at hindi kung ano ang kanyang trabaho o ginagawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang pagiging anak at tagasunod ng Panginoong Yesus kaysa makilala siya bilang magaling na engineer. Kaya nga, ang tanong ay, passionate ka ba talaga sa direksyon ng buhay mo ngayon? O ginagawa mo lang ito para mapasaya o mapabilib ang ibang tao? Ang pagtanggap sa tunay nating pagkatao ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan
at layunin sa buhay. Kapag naging totoo tayo sa ating sarili, mas nararamdaman natin na nabubuhay tayo ayon sa kung sino talaga tayo at sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Si Essena O'Neil, isang Australian influencer na biglang tinalikuran ng social media noong 2015. Kahit na mayroon siyang daan-daang libong followers, inamin niya na ang pinapakita niyang buhay sa online ay hindi pala totoo. At palagi na lang siyang stress at pressured na magmukhang okay at perpekto ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya. Alam mo, sabi niya, ginagawa niya lang ito para makakuha siya ng likes. Sabi niya na sa likod ng mga magagandang post, meron akong kalungkutan, meron akong emptiness. Minsan, pinipilit natin ang sarili na sumabay sa lifestyle ng iba para lang maging in. Noong 2019, may ulat tungkol sa mga millennial na nagkakautang dahil sa kagustuhan makasabay sa lifestyle ng mga kaibigan nila. May mga bumibili ng mga mamahaling sasakyan, kumakain sa mga mamahaling restaurant, at nagbabakasyon sa malalayong lugar para lang makasabay sa image na inaasahan ng ibang tao sa kanila. Sa katagalan, nagiging cycle ng utang at stress ang buhay nila. Yung inaakala nilang magbibigay ng joy at peace sa kanila ay nagbigay ng anxiety at stress. May isang lalaki pa na umabot sa mahigit na $30,000 ang utang sa credit card dahil lang sa pagsabay sa lifestyle ng mga kaibigan niya. Kaya nga, tanong mo ito sa sarili, kaibigan. Ginagawa mo ba ang mga desisyon sa pananalapi para lang makasabay sa iba? Aba, bago ang branded shoes ng aking kaibigan. Kailangan, di ako magpahuli, dapat ako din. Kaibigan, walang masama sa pagbili ng damit o mga personal na kasuotan. Pero kung ang motivation mo ay para maging in ka sa mga barkada, na magkaroon ka ng pagkakakilanlan, na kasama ka din sa grupo na ito, yan ay hindi makakabuti sa iyo. Hindi mo kailangan magpasikat. Hindi mo kailangan maging kagaya ng iyong barkada. Hiniwalay ka na ng Diyos at ibinilang na anak. Meron ka na mas mahalagang layunin na mas mahalaga kaysa sa sapatos at damit at maging cool tignan sa ibang tao. Kaibigan, kaya mo bang tumanggi sa mga bagay na hindi aayon sa iyo bilang anak ng Diyos? Binabago mo ba ang personalidad o mga paniniwala mo para lang magustuhan ng partner mo, ng pamilya mo o mga kaibigan? Kaibigan, hindi mahalaga kung ano ang magiging tingin ng tao sa iyo. Dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay isabuhay mo ito. Si Nabil Qureshi, isang dating Muslim na naging Kristiyano, ay nagsulat ng kanyang kwento sa Seeking Allah, Finding Jesus. Matagal ang proseso bago niya inamin ang kanyang pananampalataya dahil alam niyang baka layuan siya ng pamilya at mga kamag-anak. Sa una, sinubukan niyang itago ang kanyang paniniwala pero naramdaman niya ang guilt at emptiness kaya pinili niyang maging totoo. Kaibigan, nahahadlangan ka ba ng takot sa rejection kaya hindi mo maipakita ang tunay mong paniniwala? Halimbawa, kung dati ay lagi kang sumasama sa inuman, pero ngayon ay nagdesisyon ka na hindi ka na maglalasing dahil gusto mong maging mabuting halimbawa para sa mga taong dinadala mo sa Diyos. At gusto mo na ring manindigan na sabihin sa kanila na ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Bagamat walang sinabi sa Bible na bawal uminom. Kaya lang, ayaw mo na ng dati mong bisyo. Now, gusto mong sabihin sa iyong mga kaibigan na alagad ka na ng Panginoon. Kaya lang natatakot ka na baka layuan ka naman ng mga kaibigan mo kapag nakita nila ang bago mong commitment kay Lord. Pero kaibigan, tandaan mo na ang identity mo ay anak ka na ng Diyos. Dapat dumating tayo sa punto na kahit hindi tayo batiin ng iba, gagawin pa rin natin ang tama dahil para sa Diyos na tayo nabubuhay, hindi para sa approval ng ibang tao. Tulad ni Moses, lahat tayo ay darating sa puntong kailangang mamili. Ipagpapatuloy ba natin ang mukhang safe na buhay kahit hindi naman totoo o yayakapin natin ang tunay nating pagkatao kahit may kapalit na sakripisyo? Ang tunay na kapayapaan ay nararanasan kapag tinatanggap natin ang ating totoong identity. Kung sino tayo sa Panginoong Yesus.
Sabi ni Leonard Sweet, if your identity is found in Christ, then it matters less and less what people think of you. Kaibigan, hayaan mo ang Diyos na lumikha sa iyo ang magbigay ng identity mo. Huwag mong hayaan ng mundo, tao, lipunan o ang iyong mga pagkakamali ang magdikta sa kung sino ka. Tandaan mo ito, kaibigan, at screenshot mo at basahin araw-araw ang mga talata na ito. Mahal ka ng Diyos, 1 John 3:3. Tanggap ka ng Diyos, Ephesians 1:6. Anak ka ng Diyos, John 1:12. Kaibigan ka ni Jesus, John 15:14. Kasama kang tagapagmana ni Jesus sa kanyang mana, Romans 8:17. Templo ka ng Diyos, nasa iyo ang kanyang espiritu at buhay, 1 Corinthians 6:19. Ikaw ay banal, Ephesians 1:1. Tinubos at pinatawad ka, Colossians 1:14. Malaya ka mula sa paghatol, Romans 8:1. Isa kang bagong nilalang dahil kay Kristo, 2 Corinthians 5:17. Wala kang espiritu ng takot kundi ng pag-ibig, kapangyarihan at mahinahong isipan, 2 Timothy 1:7. Katuwang ka ng Diyos sa kanyang gawain, 2 Corinthians 6:1. Nakaupo ka sa langit kasama ni Kristo, Ephesians 2:6. May diretsong access ka sa Diyos, Ephesians 2:18. Pinili ka para mamunga, John 15:16. Gumagawa ang Diyos sa iyo para matulungan kang gawin ang mga bagay na nais niya, Philippians 2:13. Pwede kang humingi ng karunungan sa Diyos at ibibigay niya ito sa iyo, Santiago 1:5. Kaibigan, hindi ka kung sino man ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ikaw ay kung sino ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Nakita mo naman yung lahat ng verse na yon. Yun ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Kapag sinimulan mong pagnilayan ang mga katotohanan na ito, mararanasan mo rin ng kapayapaan, peace of mind, tulad ng natagpuan ni Moses. Pangalawa, who do I want to be? Anong gusto mong maging? Ang magiging sagot mo dito ay may kinalaman sa iyong purpose at sa iyong goals sa buhay. Dahil sa alam ni Moses ang kanyang purpose at goals, ay natuto siyang gumawa ng tamang desisyon. Sabi sa Hebrews 11:25, inibig pa niya makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Na-realize ko na tayo ang pipili ng sarili nating buhay. Kung anong gusto nating maging. Si Moses ay tumangging tawagin na anak ng prinsesa at tawaging mamamayan ng Ehipto. Wala siyang problema dito. Meron siyang peace. Ang peace ay hindi magiging problema sa kanya kahit pa siya ay maging alipin. Alam niya kung sino siya at ilalagay niya yung kanyang sarili sa kung saan siya gustong dalhin ng Diyos. Wala itong issue sa kanya. At dahil alam niya na siya ay sa Diyos, ay nagdesisyon siya na makihati sa kaapihang dinaranas ng kanyang mga kababayan. Ang ibig sabihin, ang taong may kapayapaan sa puso at isip ay hindi magdidesisyon base sa convenience. Alam niya na the moment na nagdesisyon siya maging alagad ng Panginoon ay hindi magiging madali ang bawat desisyon. Palagi siyang mamimili sa pagitan ng komportable at relax na buhay o pagsunod sa Diyos na gawin ang tama na inuutos niya. Halimbawa, may nagustuhan kang tao at nagiging maganda ang takbo ng inyong relasyon. Pero alam mo may mga bagay siya sa buhay na hindi tugma sa mga paniniwala mo. Alam mo hindi siya mananampalataya. Alam mo hindi ito madali pero pipiliin mo maghiwalay ng landas dahil nais mong maging tapat sa Diyos at sa kanyang pamantayan para sa isang relasyon. Mahirap ang desisyon pero ang kapayapaan mo ay nasa pagsunod sa Diyos. O ang isa pang example, mamimili ba siya pairalin ng kanyang pride o magpakumbaba at gawin ng tama gaya ng pag-amin ng mali at pakikipag-reconcile sa kapwa? Halimbawa, sa trabaho nagkamali ka sa isang report at alam mo na pwede namang hindi na malaman ng boss at ng iba mong pang katrabaho na nagkamali ka. Pwede mong piliin na hindi na lang umamin para mapunta sa iba yung galit ng boss mo. Pero bilang alagad ng Panginoon, pipiliin mong tanggapin ang pagkakamali at aminin ito na may pagpapakumbaba. Alam mong ang integridad at katapatan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging komportable. O kaya isang example, mamimili siya sa pagitan ng posibleng pagkapahiya o ma-reject o sumunod na magbahagi ng mabuting balita. Halimbawa, may kaibigan kang matagal mo nang gustong sharean ng mabuting balita pero alam mong hindi siya interesado o baka pagtawanan ka lang.
Maaari mong piliin na manahimik na lang para iwas pahiya o para hindi masira ang inyong pagkakaibigan. Pero bilang taong naglalakad sa kalooban ng Diyos, magpapakumbaba ka at susubukan mo pa rin ibahagi ang pananampalataya mo kahit may posibilidad na hindi niya ito tanggapin. O ang isa pang example, mamimili ba siya sa pagitan ng pagsunod sa kung anong tingin niya ang tama o pipiliin niya ang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na hindi niya maintindihan. Halimbawa, nakaramdam ka ng tawag sa puso mo na maglingkod sa ibang lugar o tulungan ng isang tao. Kahit na alam mo nangangailangan ito ng malaking sakripisyo, pwedeng ito ay oras, pera o ginhawa. Hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit pinapapunta ka ng Diyos sa ganitong direksyon. Pero dahil alam mong ito ang kanyang kalooban, susunod ka pa rin. Halimbawa, may pagkakataon sa negosyo o trabaho na pwede kang kumita ng mabilis sa pamamagitan ng pandaraya o pagkompromiso sa iyong mga prinsipyo. Maaari mong isipin na wala namang makakaalam at makikinabang ka ng malaki. Pero pipiliin mo manatiling tapat. Dahil mas mahalaga sa iyo ang pagsunod sa Diyos at ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Ang tao nagtitiwala sa Diyos ay handang maging iba kaysa sa nakakarami. Hindi siya insecure na mahirapan. Hindi niya ikinakahiya kung bumaba ang posisyon niya dahil ginawa niya ang tama. Alam niya kung sino ang gusto niyang maging. Gusto niyang maging isang taong kinalulugdan ng Diyos. Ang kasiyahan niya ay nanggagaling sa Diyos at hindi sa panandaliang aliw. Ang kasiyahan niya ay marinig ang Diyos na sabihin sa kanya, "Well done, good and faithful servant." Kaya nga ang tanong, ay anong gusto mong maging? Last Saturday, itinanong ko yung aking anak na si Gogoy. Sabi ko, ikaw anak, anong gusto mong maging? Sabi niya, I want to grow closer to God. Sabi ko, bakit? Because without God, I am lost. At sabi niya pa, I am nothing without God. Wow! Praise God! Ang ibig sabihin, kahit anong meron siya, ay di bali na lang kung wala naman ang Diyos sa kanya. Parang si Moses, di bali na mga panandaliang aliw at karangyaan kung wala naman ang Diyos. Buti pa maghirap basta kasama ko ang Diyos. Kaibigan, ito ba ang iyong puso? Anong gusto mong maging? Anong goals mo sa buhay? Kung gusto mo, ang buhay mo ay magbibigay ng glory sa Diyos, naku, praise God. Ang susunod na tanong ay, handa ka bang sumunod kahit mahirapan ka? Narealize ko na ang pamumuhay na tapat sa Diyos ay hindi laging nagdadala ng material na gantimpala dito sa mundo. Pero may tiyak na pagpapala naman ito sa susunod na buhay. At pagpapala sa iba't ibang area ng iyong buhay. Pero in the meantime, hindi aalisin ng Diyos ang mga difficulties kung ito naman ang magdudulot ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, sumunod ka sa akin at magiging mas mayaman ka pa kay Pero. No, hindi. Alam ni Moses ang kanyang identity at alam ni Moses ang kanyang purpose at gagawin niya ito kahit pa siya mahirapan. Na-realize ko na hanggat hindi ka totally umaasa sa Diyos at hindi mo sinasabi sa Kanya na ikaw lang Lord, sapat na, ay hindi ka makakaalis sa cycle ng pagsisikap sa sarili, mabibigo at mai-stress at mawawalan ng peace of mind. Kaibigan, piliin mo ang Diyos at magkakaroon ka ng peace na nanggagaling sa Kanya. Bakit kaya? Kasi mas importante sa Diyos ang iyong character kaysa sa iyong kaginhawahan. Mas mahalaga sa Kanya ang ating kabanalan kaysa sa ating kaligayahan. Kasi ito magpapatunay na ikaw ay alagad at anak ng Diyos. At ito pa yung maganda, ang buhay mo na nagbabago ay hindi lang magpapala sa iyo, kundi magbibigay pa ng glory sa Diyos. Sabi ni Martin Luther King Jr., cowardice asks, is it safe? Consensus asks, is it popular? Character asks, is it right? Ang Diyos ang mas pinili ni Moses. Bakit? Kasi yun yung right. Yun yung tama. Totoo, mahirap ang naging buhay niya. Pero pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Ano mga pagpapala? Well, nakaranas si Moses ng mas malapit at personal na ugnayan sa Diyos. Siya mismo ang nakipag-usap sa Diyos doon sa burning bush. Kaibigan, kung hindi mo masasabi na ang Diyos lang sa buhay mo ay sapat na, naku, hindi mo may encounter ang Diyos ng mas personal. Pangalawa, binigyan si Moses ng Diyos
ng misyon na pangunahan ng mga Israelita palabas ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Grabe, napakaraming tao pero dahil sa pinili ni Moses ang Diyos, ay binigyan siya ng pribilehiyong pangunahan ang mga Israelita. Tapos, binigyan pa siya ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala. Kabilang dito yung 10 salot na dumating sa Ehipto, ang paghati sa Red Sea, at ang pagpapadala ng mana at tubig sa disyerto. Ang mga himalang ito ay hindi lang biyaya kay Moses, kundi patunay din ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Then, ano pang blessing? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba ay tinaas siya ng Diyos. Si Moses ay kinilala hanggang ngayon bilang isa sa pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang buhay at halimbawa ng pananampalataya ay naging inspirasyon para sa maraming generation. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa ating mga alagad ng Panginoong Hesus. Naging bahagi siya ng kasaysayan ng kaligtasan ng Diyos para sa kanyang bayan. Alam mo, kahit na iniwan niya ang mga kayamanan ng Ehipto, si Moses ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan at katuparan sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi alam niyang ginawa niya ang tama. At sa kabila ng lahat ng hirap na naranasan niya, nagkaroon siya ng matatag na pagkatao at malalim na pananalig sa Diyos. Alam mo, ganitong uri ng peace ay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman o kaginhawahan ng mundo. Ang buhay ni Moses ay nag-iwan ng pamana ng pananampalataya na tinuturo pa rin hanggang ngayon. Kaibigan, mas piliin mo ang pagsunod sa Diyos kaysa convenience. Darating ang tukso na maghiganti ka sa kaaway, pero piliin mo ang Diyos kahit mahirap. Darating ang tukso na sirain mong reputasyon ng ibang tao. Darating ang tukso na gumastos ng hindi mo kayang bayaran. Darating ang tukso na mandaya. Darating ang tukso na manipulahin mo ibang tao. Darating ang tukso na magkompromiso pagdating sa integridad. Madaling isipin, wala namang makakaalam eh. Okay lang, minsan lang naman. Pero tandaan mo ito, si Moses ay nagtagumpay hindi dahil sa isang napakalaking event sa buhay niya, kundi nagtagumpay siya dahil sa araw-araw na pagsunod niya sa Diyos. Ang susi ay ang salitang araw-araw, moment by moment obedience. Kaibigan, isaalang-alang mo ang pagsunod sa Diyos upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Sa huling playoff ng US Open, ang bola ni Bobby Jones ay napunta sa rough. Malapit lang ito sa fairway. Habang naghahanda siyang tumira, aksidenteng gumalaw ang bola. Agad niyang sinabi sa mga marshals ang nangyari at inamin ang foul. Wala namang nakakita na gumalaw ng bola. Hindi din ito nakita ng mga marshals o ng mga nanonood. Kaya hinayaan siya na magdesisyon kung foul ba ito o hindi. Kung gusto niyang kunin ang penalty stroke o hindi. Alam mo, pinili niya ang penalty at siya ay natalo. Nang pinuri siya ng isang tao para sa kanyang honesty at integrity, alam mo, sabi ni Jones, pinupuri mo ba ang isang magnanakaw sa bangko dahil hindi siya nagnanakaw? Hindi mo ginagawa yun. Wow! Ang ibig sabihin, kung hindi pinupuri ang isang magnanakaw dahil hindi siya nagnakaw, hindi rin kailangan purihin ng isang tao dahil gumawa siya ng tama. Kasi dapat ito yung natural na pamantayan niya. Para kay Jones, ang pagiging tapat ay hindi isang bagay na dapat maging exceptional o natatangi. Ito ay isang bagay na normal lang sana na inaasahan sa bawat tao. Ang integridad ay hindi dapat depende sa kung may nakakakita o may nakakapansin. Ito ay dapat likas na bahagi ng ating pagkatao. Now, paano pa kaya kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, mananampalataya ka at tagasunod ka ng Panginoong Hesus? Mas lalong dapat makita sa iyong buhay na gagawin mo ang tama kahit matalo ka o mahirapan ka. Natalo si Jones sa laro, pero dahil sa kanyang mabuting reputasyon, ang award sa sportsmanship ng United States Golf Association ay pinangalang the Bob Jones Award bilang pagkilala sa kanyang magandang karakter. Kaibigan, kung mawawala ka ba sa mundong ito, anong maipapamana o legacy mo sa iyong pamilya at sa ibang tao? Masasabi ba nila na yang tao na yan namuhay ng kagaya ng sa Panginoong Hesus? Yang tao na yan ay mahal na mahal ang Diyos at nasa Kanya talaga ang Diyos. Kaibigan,
May labanan talaga para sa ating kaluluwa at kasama rito ang mga tukso na siguradong darating. Pero piliin mo ang Diyos. Ako ay anak ng Diyos at isa sa buhay ko ang tama. Kaibigan, ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. And lastly, number 3, what is important in my life? Kailangan nating sagutin ito. Ano ang pinakamahalagang bagay para sa iyo? Ang tanong na ito ay may kinalaman sa ating priority. Isa pang hamon na hinarap ni Moses ay ang tungkol sa mga prioridad sa buhay. Para kay Moses, mas pinapahalagahan niya ang pamumuhay para sa Diyos kaysa sa mga kayamanan o kaaliwan sa Ehipto, kaysa sa safety at comfort sa protection ng pero. Sabi sa Hebrews 11:27, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Wow, ang ganda ng verse na ito. Sabi dito, hindi siya natatakot sa galit ng hari o ng pero. Grabe, ang daming tauhan ng pero at pwede siyang ipatugis nito. Pero hindi siya nagpatinag. Ang ibig sabihin, meron siyang peace of mind. Bakit? Kasi sabi sa verse ay dahil sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, buo ang kanyang paniniwala na merong Diyos na buhay. Hindi siya nagduda sa Diyos. Lord, kung buhay ka, ay bakit kami alipin ngayon dito sa Egypt? Hindi niya sinabi yon kasi naniniwala siya na ang Diyos ay buhay. At ang Diyos na yon ay may pangako sa kanila. Kaya yun yung panghahawakan ni Moses. Naniniwala ako na ang priority ni Moses ay hindi ang mga karangyaan sa buhay. Ang priority niya ay ang kilalanin ng Diyos sa buhay niya. Kasi kung di niya kilala ang Diyos, ay malamang mas pipiliin ni Moses ang palasyo kaysa sa Diyos. Kaya alam mo, siya ay tumatag lalo at tumapang. Bakit? Kasi sabi sa talata, ay para niyang nakita ang Diyos. Ang ibig sabihin, ay kahit hindi niya nakikita ang Diyos sa pisikal na anyo, ay nakita naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaibigan, ano ba talaga ang mga pinakamahalaga sa buhay mo? Ang mga bagay ba o ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sabi ni William Law, if you have not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you have chosen instead. Kaibigan, mahalaga magkaroon tayo ng malinaw na prioridad sa buhay. Bakit ito mahalaga? Kasi sa totoo lang, kung ano yung mas mahalaga sa atin, yun yung ginagawa natin, yun yung inuuna natin. May nagsabi, hindi oras ang problema mo. Nanonood ka naman ng TV. Hindi rin lakas. Naglalaro ka naman ng sports. Hindi rin pera. May dalawa kang kotse at smartphone. Ang problema ay prioridad. Sabi ni Henry Black, KB, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. If anything detracts you from that relationship, that activity is not from God. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. Marahil sinasabi mo, priority ko naman si Lord. Kaibigan, itanong mo ito sa iyong sarili upang malaman mo kung talagang priority mo ang Diyos o hindi. Una, is Jesus present? Maliwanag ang ibig sabihin nito. Kung wala sa iyo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, hindi mo kailanman maitatama ang iyong mga prioridad. Bakit? Simple lang ang sagot. Kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, hindi mo lubos na mauunawaan ang mga bagay na spiritual. Kung hindi natin nauunawaan ang mga bagay sa spiritual, maguguluhan tayo sa kung sino ba ang tamang i-prioritize ko talaga. 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung wala si Jesus sa puso mo, hindi mo lubos na mauunawaan na ang mga bagay na pang-eternity ay mas mahalaga kaysa sa mga temporaring bagay. Maguguluhan ng iyong sarili kung ano ba talaga yung papahalagahan mo. Hindi magiging balanse ang iyong pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Maring nagsisimba ka, pero dahil sa hindi mo maintindihan ng katotohanan sa salita ng Diyos, ay tuturing mo lang itong kahangalan at susundin mo pa rin ang iyong sarili. Kung wala ang Panginoong Hesus, hindi mo tunay na mamahalin ang mga tamang bagay. Pansinin mo, sabi ni Jesus sa Matthew 6:24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang kabila.
Kung hindi si Jesus ang sentro ng buhay mo, malamang ay ibang bagay ang mas mahal mo at maliligaw ka sa mga makamundong pagnanasa. Sabi ni A.W. Tozer, trying to have happiness without a sense of God's presence is like trying to have a bright day without the sun. Pangalawa, tanong mo sa sarili, is Jesus prominent? Ang ibig sabihin ng prominent ay kapansin-pansin, malinaw, obvious, o kitang-kita. Kung talagang sinasabi mo na priority mo ang Panginoon, ay una, ang Panginoong Hesus ay kapansin-pansin dapat sa buhay mo. Makikita ito ng iba. Kung si Jesus talaga nasa sentro ng buhay natin, magiging maliwanag ito sa ating kilos at sa ating desisyon. Ang ating mga priority ay magiging mas malinaw sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Na inuuna natin ang Diyos kaysa sa anumang bagay. Sabi sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Pansinin ang talata na kung si Jesus ay talagang kapansin-pansin sa buhay mo, siya ay prominent, hindi ito pwedeng maitago. Lalabas at lalabas ito. May isang kwento tungkol sa isang missionary sa China na nag-aaral ng kanilang wika. Sa unang araw ng klase, pumasok ang guro at hindi siya nagsalita. Naglakad siya sa bawat hilera ng mga estudyante. Tiningnan ng bawat isa. Pagkatapos lumapit siya sa harap at nagtanong, may napansin ba kayong espesyal tungkol sa akin? Sa umpisa, walang nakaisip kung ano. Pero sa wakas, may isang estudyante nagtaas ng kamay. Napansin ko po na may mabango kayong pabango. Napatawa ang klase pero ang guro ay ngumiti at sinabing, tama, yan ang punto ko. Sabi niya, bago pa kayo matutong magsalita ng Chinese language para maibahagi nyo ang mabuting balita ng kaligtasan, ay pwede na kayong magdala ng mabangong samyo ni Kristo sa pamamagitan ng inyong buhay. Ang inyong pamumuhay dito sa China ay dapat magpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa kanila bago pa kayo makapagsalita tungkol sa inyong pananampalataya. Ganito rin sa atin. Kahit hindi tayo mahusay magsalita, ang mga hindi nananampalataya na makakasalamuhan natin ay dapat maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagiging Christ-like sa araw-araw. Kung si Jesus ay prominent sa buhay mo, ito ay magiging effervescent. Buhay na buhay, masigla at maliwanag. Ang pagiging effervescent ay nagpapakita na kung si Jesus ang ating prioridad, magiging masaya at buhay ang pananampalataya natin. Makikita ng iba ang kasiglahan natin dahil puno tayo ng layunin, pag-asa at kagalakan. John 4:14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, hindi lang dapat ang Panginoong Hesus ay prominent, kundi siya ay preeminent. Siya ba ang nangingibabaw sa buhay mo? Sabi sa Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang Panginoong Hesus ang ulo ng iglesia. Siya ang pinakamataas na pinuno ng ating buhay. Ang ibig sabihin, kapag ang Panginoong Hesus ang nangibabaw sa buhay natin, ang ibig sabihin nun ay nagpapasakop tayo ng lubusan sa Kanya. Ang ibig sabihin ay nangingibabaw siya sa tatlong area. Siya ang una sa ating oras. Ang ibig sabihin, walang sacred at secular. Marami ang may pananaw na ang linggo ay araw ng pagsamba. Ito lang daw ang sacred. Tapos Lunes hanggang Sabado ay para sa mga regular na gawain sa pamilya, trabaho at maraming pang iba. Ito daw ay secular. Pero kung ang Panginoong Hesus ang preeminent sa buhay mo, ay siya ang nangingibabaw sa buong araw at oras mo, Monday to Sunday, 24 hours daily. Ang ibig sabihin, ang bawat ginagawa natin ay sacred. Maging ito ay sa paaralan, trabaho o paglilibang, kung ang Panginoong Hesus ay nangingibabaw sa buhay natin. 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Pangalawa, siya din ang first sa ating talents.
Matthew 25:19-21, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Kaibigan, kung babalik ba ang Panginoong Hesus at ipagsusulit niya ang mga talento at iba't ibang kakayahan na binigay niya sa iyo, ay masasabi kaya niya na ikaw ay naging tapat sa paggamit ng iyong talento para sa Kanya? Pangatlo, siya dapat ang first sa ating treasure. Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Siya ba ang una sa iyong pananalapi? Kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ang iyong priority, ay siya ang mangingibabaw sa iyong oras, talento at pera. Sabi ni David Platt, the road that leads to heaven is risky, lonely, and costly in this world, and few are willing to pay the price. Following Jesus involves losing your life and finding new life in Him. Kaibigan, nakikita ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Ikaw ba ay patay na sa iyong sarili at ang nabubuhay na ay ang Panginoong Hesus? May isang bata na ooperahan sa puso. Kinausap siya ng doktor. Sabi nito, bukas ng umaga, bubuksan ko na ang iyong puso. Sabi ng bata na 8 taong gulang. Makikita mo po si Jesus dyan. Sabi ng doktor, bubuksan ko ang puso mo para tignan ang mga pinsala. Makikita mo po si Jesus dyan. Sabi ng bata. Kapag nakita ko ang pinsala, tatahiin kita muli at saka natin pag-uusapan ang susunod na gagawin. Sabi ng doktor. Makikita mo po si Jesus sa puso ko. Sinabi ng teacher ko sa Sunday school, sabi niya, nasa Biblia daw yon. Pati mga kanta namin sa Sunday school, sinasabi na nandun siya sa puso ko, sabi ng bata. Kinabukasan, naganap ang operasyon. Matapos ang operasyon, nagsimulang pag-aralan ng doktor ang kalagayan ng bata. Sa kanyang isip, walang pag-asa at walang lunas. May ilang buwan na lang ang natitirang buhay ng bata. Di niya napigilang magtanong sa Diyos, bakit mo ginawa ito sa batang ito? Bakit hindi siya mabuhay ng normal? Alam mo, nangusap ang Diyos sa puso ng doktor. Ang batang ito ay bahagi ng aking kawan at mananatiling bahagi ng aking kawan. Kapag nasa akin na siya, wala na siyang sakit o pagdurusa. Magkakaroon siya ng kaginhawahan at kapayapaan. Balang araw, ikaw at ang kanyang mga magulang ay makakasama rin niya at ang aking kawan ay patuloy na lalago. Kinabukasan, bumisita ang doktor sa kwarto ng bata kasama ang mga magulang nito. Maya-maya dumilat ang bata at tahimik na nagtanong, ano po ang nakita niyo sa puso ko? Alam mo, umaagos ang luha ng doktor sa kanyang pisngi. Sinabi niya, nakita ko ang Panginoong Hesus sa puso mo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa panlabas na anyo o tagumpay sa mundo, kundi sa kung paano natin sinasabuhay ang presensya ng Diyos sa ating puso kahit pa sa gitna ng mga pagsubok. Kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ay present, prominent at preeminent sa buhay mo, ay ikaw ay meron pa ring peace kahit pa mahirap ang mga sitwasyon mo. Kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus, ay gawin mo ito ngayon. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at pag ginawa mo ito, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ibibilang kanya sa kanyang pamilya bilang kanyang anak. Kung ito nais ng iyong puso, ay ipahayag mo sa kanya ang iyong pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Ikaw na po ang maging prominent at preeminent sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung
Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay, at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner din sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom? Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. God is in everything I see because God is in my mind. Kaibigan, naguguluhan ba ang iyong isip? Nababalisa? Kailangan mo makita ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero paano? Kailangan mo siyang unahin, ilagay mo siya sa isip mo. Kilalanin mo siya at huwag mo siyang alisin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Involve mo siya sa iyong tahanan, trabaho at kung nasaan ka man. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati niya. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng tapang at pagtitiwala sa Kanya na magbibigay naman sa iyo ng peace of mind. Tandaan mo lagi, victorious thoughts, victorious life. God bless.